16 Delta Force operatiba laban sa 5,000 Romanong Ledyonaryo. Walang helicopter o siege engine. Tao lang, sandata at laban ang buhay nila. Pero paano kapag naubos ang bala? Si Josh ito, at sa episode na yon ng The Infographic Show, tinatanong natin, paano kung isang modernong Delta Force Squad ang lumaban sa isang buong Romanong lehiyon? Unang senaryo. Sa unang pagkakataon na makita ng isang Romanong lehionyaryo na naging parang spaghetti ni nanay ang ulo ng kanyang katabi mula sa 1,300 talampakan na walang palaso, walang bato mula sa tirador at walang nakikitang dahilan kahit ang pinakadisiplinadong sundalong Romano ay matataranta. Ang isang kalaban na hindi maintindihan ang nangyayari ay tumitigil na maging isang hukbo. Sinusulit agad yon ng Delta Force, ngunit hindi maganda sa video ang 10 segundong pagguho ng hanay. Sabihin na lang nating nilabag ng infographics lahat ng patakaran sa paglalakbay sa oras. Naipaliwanag na ito sa mga Romano at alam nilang may baril, kaya hindi sila matitinag. Nagsimula na ang labanan at nagiging mas komplikado ang sitwasyon. Senaryo 2. Ibalik natin ang 16 Delta Force operator sa aksyon. Hindi basta-basta ang mga ito. Sila ang pinaka-elite na sundalo sa mundo, sinanay para sa dilim, banyagang bansa at mahirap na sitwasyon. Bawat isa ay may dalang HK400 at 16 assault rifle na gumagamit ng 5 tuldok, 56 NATO rounds. Ang epektibong abot nito ay nasa 900 at 85 hanggang 1,500 talampakan. Umaabot sa 850 rounds kada minuto ang bilis ng putok kapag full auto. Walang Delta sundalo ang nagpapaputok ng full auto sa nakahanay na linya. Maubusan sila ng bala sa loob ng 3 segundo kaya wag na nating isipin yon. May mga sidearm din sila, granada, posibleng may squad automatic weapon o marksman rifle sa buong team na may kabuuang humigit kumulang 3,400 hanggang 4,800 na bala. Malakas ang firepower pero limitado pa rin. Sa kabilang panig, hindi lang espada at sandalyas ang dala ng mga Romano sa laban. Ang bawat legyonaryo ay may scutum, 2 pila, gladius at sanay sa formation sa loob ng dekada. Ang unang linya ay bumubuo ng testudo, ang pormasyong pag-ong, sobrang siksik na pwedeng maglakad ang tao sa ibabaw ng mga kalasag. Mula sa malayo, lamang si Delta. Ang 5 tuldok 56mm na bala mula 1,600 talampakan ay tiyak na babasag sa Romanong kalasag, walang duda doon. Pero ang Delta Force ay humaharap sa pormasyong mga 500 talampakan ang lapad at 3 puhanay ang lalim. Mahalaga bawat putok pero kahit maganda ang sitwasyon, daan-daang Romano pa rin ang makakaligtas. Malakas ang putok ng Delta kaya nagkakagulo pero ang Roma ay may tiyaga, pag-ubos at binabawasan ng distansya. Pisika pabor sa Delta pero matematika pabor sa Roma. Dito pumapangit ang sitwasyon para sa Delta. Ayon sa sariling field manual ng US Army, ang tuloy-tuloy na bilis ng pagpapaputok para sa isang rifleman ay nasa 12 hanggang 15 bala kada minuto o humigit kumulang isang tutok na putok bawat 4 hanggang 5 segundo. Karaniwang naubos ng bawat operator ang 210 bala sa loob ng 14 hanggang 16 na minuto at hindi na sila kailangang mamili ng target. Ito na ang pinakamadaming target na makikita nila. Hawakan lang at paputukin, hayaang ang bala ang magsalita. Sa oras na iyon, malaki ang pinsalang magagawa ng Delta at karamihan ng putok ay tatama. May mga balang lumilihi sa kurbadong harap ng skutum, pero kadalasan ang bala pa rin ang nananalo, kaya libu-libo pa rin ang casualties bago maubos ang bala ng Delta. Parang malala ito hanggang maalala mong nagdala ang Roma ng 5,000 sundalo. Kahit parang John Wick ang eksena na bawat bala ay headshot o body shot, may daan-daang sundalong Romano pa ring matitira. Hindi matatapos ng mga bala ni Delta ang laban mag-isa. Maaaring makatulong ang mga granada. Ang pagtapon ng granada sa masikip na pormasyon ng Romano ay maaring pumatay, magsugat ng marami at magdulot ng kaguluhan na iniiwasan nila. Kung may 16 operatiba na may tig-2 granada, makakadagdag sila ng daan-daang kaswalti pero mababawasan lang ito ng kaunti ang agwat kung libu-libong headshot na ang nakuha ni Delta bago pa lumapit ang kalaban. Si Delta Force sa pinaka-ideal na sitwasyon ay may pagitan lang ng 15 hanggang 25 minuto para tapusin ang labang ito bago ito maging ibang klaseng laban. Ang matalinong galaw ni Delta ay huwag lumaban sa paraang gusto ng Roma, kaya paano nila gagawin yon? Senaryo 3. Sa mainit at maaraw na araw, ang bukas na lupa ay teritoryo ng Roma. Matagal na silang nananalo roon, kaya si Delta ang mamimili ng lugar ng labanan. Lagusan sa bundok, tulay o bangin, anumang lugar na mapipilitang magsiksik ang Roma sa iisang linya ang target. Parang ginawang isang napakahabang, kumpiyansang conga line ang pinakamapangyarihang makinarya ng militar sa mundo. Sa makipot na daan, nawala ang bentahe ng Roma sa dami, kaunti lang kasya sa bangin.
hindi na kailangang bantayan ni Delta ang buong larangan. Binabantayan nila ang heograpikong katumbas ng isang pintuan. Bawat putok ay hadlang, bawat sugat na papabagal sa testudo. Dito, ang operator ng otomatikong sandata ng squad na sa bukas na lugar ay parang isang baril lang laban sa napakaraming tao ay nagiging ibang-iba ang papel. Isa siyang nakamamatay na bottleneck at wala nang pagpipilian ang mga Romano kundi sumugod ng harapan. Hindi tanga ang mga Romano at mahalaga ito. Ang Romanong legionnaire na tumitingin sa daanan ay iniisip agad kung ano ang nasa kabila at paano ito malalampasan. Mga manyobrang panggilid, alternatibong ruta at paghahati ng puwersa ay bahagi ng plano. Hindi nagtayo ang Roma ng imperyo sa paglakad sa bitag, pero ang paghanap ng ibang ruta ay matagal. Habang umiikot ang bahagi ng legion, tinutunaw ni Delta ang puwersa sa harap. Ito ang pinakamalapit na paraan para manalo si Delta sa direktang laban. Hindi sila nagiging hindi matatalo dahil sa makipot na daanan, pero mas malaki ang kabayaran ng Roma. Like, share at subscribe na dahil dito mo lang mapapanood ang Delta Force laban sa mga Romano. Hindi ito gagawin ng History Channel. Kalimutan na ang makipot na daanan at paghawak sa posisyon. Paano kung tumanggi lang si Delta Force pumunta sa lugar na hinihintay sila ng Romanong lehiyon? Ika-4 na senaryo, mas malapit ito sa tunay na gawain ng Delta Force. Mabilis umatake, magdulot ng pinsala at maglaho bago makaganti ang kalaban. Ang 16 na operatiba na laging gumagalaw ay problema dahil kaya nilang umatake sa likuran at agad lumipat. Hindi sila nananatili sa iisang lugar na matagal para mapaligiran at hindi rin sila lumalapit ng sapat para mahuli. Para itong nakakainis na peste kaysa isang labanan. Pero mahusay ding magsugpo ng rebellion ang mga Romano tulad ng mga veterano ng Delta Force sa pandaigdigang digmaan laban sa terorismo. Oo, di magagamit dito ang testudo formation, pero malaking problema para sa Delta ang mga kabalyerya. Ang mga kabalyerya ng Romano ay mabilis tumakbo at bawat legion ay may 300 nito. Ang operator na kakatapos lang bumaril at naglalakad ay hindi kayang lampasan ng kabayo, gaano man siya kasanay, hindi magbabago yon. Sa bukas na lugar, nagiging sagabal sa kampanya ng mobilidad ng Delta ang abulan ng kabalyerya, lalo na't eksperto ang Roma sa ganitong sitwasyon. Pero sa makapal na gubat at mabatong dalisdis na sagabal ang kabayo, ibang usapan na yon. Kayang manatili ng Delta sa mga puno habang unti-unting binabawasan ng legion kada galaw nila. Hindi sila matutunton o mapagtipunan ng Roma. Ang mga formasyon na ginagawang halos di matalo ang legion sa bukas na labanan ay nawawalan ng saysay sa gubat. Pero anong mangyayari pag lumubog ang araw? Sa oras na yon, kanino papanig ang laban? Senaryo 5. Kinakatakutan ng Roma ang dilim. Lahat ng Delta Force operatiba ay may night vision gear. Ibig sabihin, kahit madilim, malinaw nakakakita ang operatiba, kumikilos ng kumpiyansa at eksaktong nagpapaputok. Ang isang Romanong ledyonaryo sa gabi na walang buwan ay nakakakita lang ng abot ng kanyang sulo, mga 33 talampakan. Sa labas ng abot ng liwanag ng apoy, buwan at talino na lang ang pampalubag loob nila. Ang pagsalakay sa kampo ng Romano sa gabi ay nag-aalis ng halos lahat ng bentahe ng Roma. Ang mga siga na kailangan ng mga Romano para sa init at kaayusan ay nagiging sagabal pa sa kanila. Ang liwanag mula sa likod ng mga sundalong nakatayo malapit dito ay nagpapadali sa kanilang makita at maging target ng sinumang may malinaw na paningin sa gabi. Habang nangyayari ito, di pa rin nakikita si Delta. Hindi gumagawa ng ingay, nagigising sa kampo ang mga baril na may supresor. Tahimik na natutumba ang isang bantay at walang nakaalam kung bakit. Tapos may isa pa. At pagdating ng oras na mapagtanto ng kampo na sila ay inaatake, nakapasok na ng husto ang mga umaatake sa loob na ng kanilang perimetro. Mahirap ipaliwanag kung gaano kalaki ang epekto nito sa kanilang isipan. Sanay ang Roma sa mga kalabang nakikita, sandatang naririnig at mga banta na pwedeng harapin. Ang mga sundalong namamatay sa dilim ng walang malinaw na dahilan o kalaban ay hindi suliraning militar na kayang sagutin ng Roma. Simula ito ng tunay na pelikulang katatakutan. Sa gabi, walang laban ng Roma sa Delta Force. Kung may oras lang ang mga operatiba para magplano, mas malaki pa ang pinsalang magagawa nila sa isang matinding pagsalakay sa gabi. Ang mga taong ito ay sanay sa pag-elimina ng mga target bilang hanapbuhay. Ayarin nilang maglunsad ng planadong pag-atake sa buong hanay ng pamunuan ng legion nang walang tanong-tanong. Isipin mo kung ang Legatus Legionis, punong general ng legion, ay mapatay sa malapitan matapos mapasok ng nag-iisang operatiba ang kanyang tolda. Pagkatapos, susunod sa kanya sa kabilang buhay ang Primus Pilus, pinakabeteranong opisyal ng legion. Isa-isang pinapatay sa dilim ang mga centurion. Sa umaga, magigising ang legion na walang pinuno o paliwanag. Dito papasok ang pamahiin ng mga Romano para tapusin ang trabaho. Tumitigil sa operasyon ang hukbong Romano kapag natakot ang mga manok at ayaw kumain bago ang labanan.
Masamang senyales ito na kapag binaliwala mo, para mo nang hinihingi ang parusa ng mga Diyos. Kung ikukumpara, ang biglang pagkawala ng buong pamunuan sa isang gabi ay parang matinding babala mula kay Jupiter. Kung mapapaniwala ng Delta ang 5,000 lalaki sa dahilang panrelihiyon na masamang ideya ang ipagpatuloy ang laban, posible silang magkapag-asa. Dagdagan natin ang isa pang senaryo. Paano kung ihulog natin ang Delta Force sa pinakapinagmamalaking lungsod ng Roma, isang sinaunang syudad? Bonus round. Masisikip na kalsada, makikitid na eskinita, dikit-dikit na gusali na kaya mong abutin ng magkabilang pader pag iniunat ang braso. May mga sulok na dikita kada 33 talampakan, mga bubong sa kung saan-saan. Binubura nito ang pinakamalaking bentahe ng Delta, ang layo ng abot nila. Binibigyan nito ang Roma ng kontrol sa lugar na mas kilala nila kaysa kalaban, isang bagay na lagi nilang pinaghusayan. Ang mga rifle ng Delta na dati parang mga eksaktong gamit sa malayo ang putukan, na yon ay nagiging medyo awkward at maingay na sandata sa gitna ng lungsod. Ang mga labanan ay nagiging dikit-dikit na, talagang malapitan na lang. Sa lapit na yon, ang Gladius ng Bihasang Mandirigma ay ka-level ng rifle. Araw-araw sanay ang sundalong Romano gamit ito mula pagkabinata. Ang body armor ng Delta ay mas pinapaboran ang galaw kaysa proteksyon, kaya lantad pa rin ang mga braso at ibabang katawan. Mas protektado kaysa sa hitsura ang Romanong legionnaire na may lorica segmentata, ang karaniwang baluting Romano habang dumaraan sa makitid na eskinita. Ipinagtatanggol ng Roma ang sariling teritoryo. Pamilyar ang bawat eskinita, bakuran at bubungan. Walang alam si Delta sa paligid kaya madali siyang maambush. Hindi ito yung ambush na si Delta ang may kontrol, kundi yung bihira niyang mapasok. Tulong pa rin ang night vision, pero lahat ng iba pang dahilan kung bakit delikado ang Delta ay nawawalan ng bisa, block kada block. Parang 16 na turistang armado ng mabibigat na sandata ang naligaw sa pinakadelikadong lungsod sa mundo. Kung isa kang Romanong general at sa kung anong paraan ay naintindihan mo kung ano ang kinakaharap mo, malamang ang buong estratehiya mo ay umatras papasok sa lungsod at pilitin silang sundan ka. Patuloy ang patayan at dumarami ang mga bangkay sa pintuan pero nauubos na ang bala. Sa huli, nakakulong na ang mga natitirang sundalo sa gusaling ginawa nilang huling depensa at naubos na ang kanilang bala. Samantala, patuloy ang pagdating ng mga Romano. Ang hatol, nasaan na tayo ngayon? Sa tuwirang laban ng pang-araw sa bukas na larangan, panalo pa rin ang Roma kahit sa pinaka hindi malamang na sitwasyon na perpektong tumatama ang bawat Delta. Habang papalis, napakalaking pinsala ang idinudulot ng Delta, mas maraming kaswalti sa mas maikling oras kaysa marahil naranasan na ng Roma mula sa ganito kaliit na puwersa. Pero kahit maubos ang bala, may natitirang Romanong nakatayo, hindi kayang baguhin ng 16 na lalaking may kutsilyo ang resulta ng kasunod na sagupaang mano-mano. Sa kampanya ng paggalaw, masakit na tabla ito, kaya ng Delta magpatuloy sa tamang lugar. Pero hindi naman talaga panalo yon, di ba? Ang Roma, sibilisasyong marunong maghintay at magtiis sa pagkubkob, ay hindi madaling susuko o mapapakita ng kahinaan. Sa gabi, pinakamabisang estratehiya ng Delta ang biglaang pag-atake para patayin ang mga pinuno ng Legion. Sa lungsod, kakaunti lang ang mapagtataguan bago dumating ang Legion para maningil ng buwis para kay Caesar. Makabagong sandata ang nanginghibabaw sa maliliit na sagupaan. Ngunit sinaunang sistema pa rin ang nangingibabaw sa loob ng mga siglo. Paano kung isang modernong Navy SEAL platoon laban sa buong Roman Legion? I-click dito para malaman o panurin ang video.